Inagawan ng tahanan, tinapon na parang basura. Habang nagpapakasakit si Marikit sa hirap, humahalahak si Edrin sa yakap ng mapang-aping si Isabel habang sinasabing wala siyang kwentang asawa. Ngunit sa paghupa ng luha, may lihim na ganti na si Belen. Titindig si Marikit mula sa abo ng pagkakanulo upang bawiin ang kanyang dangal. Sino ang luluhod sa huli? Huwag ka nang mainip doon, Isabel, babe. Konting tiis na lang talaga. Konting lambing ko lang sa tuyot kong asawa. Pipirmahan din ni Marikit ang mga papeles na yon. Wala namang alam sa batas ang probinsyana na yon. Dinala ko lang siya dito sa Maynila at binihisan. Pero hanggang ngayon, ay utak bukid pa rin. Hindi niya mahahalata na ibebenta natin ang bahay na ito para sa panimula natin sa Singapore. Isang walang silbing asawa na walang alam, kundi ang magluto at maglaba, ganun lang siya kadaling utuin. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang estranjero. Nanggaling iyon sa bibig ng lalaking pinangakuan niya ng kanyang buong buhay, si Edrin. Sa labas ng pinto ng kanilang silid, nakatayo si Marikit. Hawak ng kanyang mga nanginginig na kamay ang isang malaking mangkok ng sinigang na hipon. Ang sabaw ay umuusok pa. Amoy na amoy ang asidong bango ng sampalok na maingat niyang piniga gamit ang sariling mga kamay pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho. Kagagaling lang niya sa isang 10 oras na shift sa pabrika, sumasakit ang kanyang buong katawan. Ngunit nagmadali pa rin siyang dumaan sa palengke dahil naalala niyang sinabi ni Edrin noong isang gabi na nanlalata ito at gustong humigop ng mainit na sabaw. May bitbit pa siyang malinis na tuwalya sa kanyang balikat. Dahil balak niyang hilutin ang sumasakit na liig ng asawa pagkatapos nitong kumain. Ngunit ang init ng pagmamahal ay biglang naging yelo na sumaksak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Ang mamahaling mangkok na seramika ay dahan-dahang nawalan ng balanse, bumagsak sa pagitan ng kanyang mga paa at nahati sa daan-daang maliliit na piraso sa ibabaw ng malamig na sahig. Ang mainit na sabaw ay kumalat, dumampi sa kanyang balat. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng lapnos. Mas matindi ang sunog na nagaganap sa kanyang kaluluwa. Ang tunog ng pagkabasag ay gumising sa tahimik na gabi. Ngunit para kay Marikit, ang mas malakas na tunog ay ang pagkadurog ng kanyang sariling puso. Bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Nanay Celia. Sa halip na mag-alala sa napasong manunulat, ang matanda ay tumingin sa kanya ng may halong pandidire at galit. Lumingon ito sa silid at sumigaw sa mahinang boses, ngunit sapat na upang marinig ng kanyang anak. Edrin, lumabas ka nga rito. Tingnan mo ang asawa mo, nagkakalat na naman. Napakatanga talaga, simpleng mangkok na nga lang, hindi pa mahawakan ng maayos. Pagod na pagod ka sa trabaho. Tapos gabi-gabi, ganyan ang dadatnan mo. Lumabas si Edrin mula sa silid. Mabilis na ibinulsa ang kanyang telpono. May bakas ng gulat sa kanyang mukha nang makita si Marikit, ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na malamig at mapanghusgang tingin. Lumapit siya kay Marikit, hindi upang tingnan kung may sugat ito, kundi upang umiiwas sa basang sahig. Ano ba naman yan, Marikit? Sinasabi ko sa'yo, kaya hindi tayo umuunlad dahil palagi kang ganyan. Walang pag-iingat. Buong araw akong nag-iisip kung paano natin babayaran ang mga utang para sa gamot ni nanay. Tapos ikaw, ganito pa ang isasalubong mo sa akin? Napakaliit na bagay na nga lang ang ginagawa mo dito sa bahay. Hindi mo pa magawa ng tama. Tumingin si Marikit kay Edrin. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaking minahal niya ng 10 taon, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang sahod mula sa Manila upang maipundar ang bahay na kasalukuyan nilang tinititigan. Walang lumabas na boses sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang dila ay tila naging abo sa tindi ng sakit. Lumapit si Nanay Celia, dahan-dahang hinawakan ang braso ng kanyang anak na parang nagpoprotekta rito mula sa isang peste. Ang kanyang boses ay naging matamis, ngunit puno ng lason habang nakatitig kay Marikit. Marikit,
Alam mo namang malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito, hindi ba? Noong bago ka pa lang dito sa Maynila, kung hindi dahil sa amin, saan ka pupulutin? Kaya sana naman, maging kapaki-pakinabang ka naman bilang asawa. Si Edrin ay nagpapakapagod. Kaya kapag may hiningi siyang pabor sa iyo tulad ng pirma para sa loan ng bahay, wag ka ng maraming arte. Para naman sa atin, ang ginagawa ng anak ko, bumigat ang hangin sa loob ng silid. Ang mga katagang binitiwan ni Nanay Celia ay tila mga alaalang ayaw tantanan si Marikit. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Napatingin siya sa nagkalat na pagkain, sa mga piraso ng nabasag na plato, at sa sahig na nabasa ng mainit na sabaw. Ramdam niya ang hapdi ng init sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya kumilos. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinili niyang manatiling tahimik sa halip na agad akuin ang sisi. Hindi niya pinunasan ang kanyang luha dahil walang luha na gustong pumatak sa harap ng mga taong nagtaksil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Sa pamamagitan ng kanyang mga hubad na kamay, sinimula niyang pulutin ang mga matatalas na piraso ng basag na mangkok. Ang isang matalim na dulo ng seramika ay bumaon sa kanyang hintuturo. Ang pulang dugo ay dahan-dahang humalo sa kulay tsokolating sabaw ng sinigang. Pinagmasdan niya ang sarili niyang dugo, naramdaman ang tang-inginig ng kanyang buong katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Mariket, naririnig mo ba ako? Mag-usap tayo bukas tungkol sa mga papel. Kailangan nating ayusin yon para sa gamot ni nanay. Ang boses ni Edrin ay muling narinig. Puno ng peking pag-aalala na ngayon ay naging malinaw na bilang isang malaking kasinungalingan sa pandinig ni Mariket. Hindi sumagot si Mariket. Patuloy lamang siya sa pagpulot ng mga basag na bahagi ng kanyang pangarap. Sa kanyang isipan, isang malalim at madilim na tanong ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Isang tanong na isinulat sa bawat patak ng kanyang pawis at dugo sa loob ng 10 taon ng pagsasakripisyo. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang iwan ng walang tirahan, walang dangal, at walang halaga sa piling ng mga taong itinuring niyang mundo? Tumayo si Marikit, hawak ang mga basag na piraso na nagdulot ng sugat sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Edrin at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay hindi nagpakita ng pagsuko, kundi ng isang gabi na puno ng lihim na banta. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay pumasok sa bintana ng kusina. Ngunit hindi nito kayang tunawin ang lamig na namumuo sa puso ni Marikit. Nakatayo siya sa harap ng kalan, dahan-dahang hinahalo ang sinangag sa kawali. Ang amoy ng piniritong bawang ay pumuno sa silid, isang pamilyar na bango na dati ay nagdadala ng init at ligaya sa kanilang pagsasama. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ng kanyang kamay ay parang isang mechanical na ritual ng isang taong nawalan na ng kaluluwa. Amoy na amoy ko ang sinangag mo hanggang sa kwarto, babe. Napakabang mo talaga. Ang boses ni Edrin ay narinig mula sa kanyang likuran, kasunod ang tunog ng paghila ng upuan sa hapagkainan. Humakbang ito palapit kay Marikit. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Dati ay natutunaw ang puso ni Marikit sa ganitong mga simpleng haplos. Ngunit sa umagang ito, ang bawat dampi ng balat ni Edrin sa kanyang katawan ay tila gumagapang na uod na nagdala ng matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Pinilit niyang huwag gumalaw. Pinilit niyang panatilihin ang isang banayad na mukha. Maupo ka na, Edrin. Kailangan mong pumasok ng maaga sa opisina ngayon, di ba? Ang boses ni Marikit ay lumabas ng walang pang-ininig. Isang perpektong maskara ng isang tapat na asawa. Oo, babe. Marami kasing inaayos na papeles sa opisina ngayon. Medyo matindi ang pressure mula sa mga boss. Tugon ni Edrin habang nagsisimulang sumubo ng pagkain. Sa kabila ng kanyang mga salita ng pagkapagod, napansin ni Marikit ang kakaibang liwanag sa mga mata ng asawa.
ang parehong liwanag na nakita niya sa mga mata ng isang taong nanalo sa sugal. Habang kumakain, dahan-dahang hinawakan ni Edrin ang kamay ni Marikit na nakapatong sa mesa. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Naging seryoso at tila problemado. Babe, may itatanong sana ako sa'yo. Baka may natitira ka pang kaunting ipon dyan sa bank account mo? Alam mo naman, lumalala ang hika ni Nanay Celia ngayon. Kailangan niya ng bagong inhaler at mga maintenance na gamot. Medyo kinapos ako sa sahod ko ngayon dahil sa mga kaltas sa opisina. Tinitigan ni Marikit ang mukha ng asawa. Naalala niya ang narinig kagabi tungkol sa plano nilang pagbili ng tiket patungong Singapore kasama si Isabel. Napakabilis magsinungaling ng lalaking ito sa ngalan ng kanyang sariling ina. Tumayo si Marikit ng walang kibo. Pumunta sa silid at kinuha ang kanyang lumang pitaka. Kumuha siya ng 3,000 piso, ang huling bahagi ng kanyang sahod para sa linggong iyon at bumalik sa kusina. Heto, Edrin. Sapat na ba ito para sa gamot ni nanay? Habang inaabot ang pera, dahan-dahang hinila ni Edrin ang kanyang panyo sa bulsa upang punasan ang kanyang bibig. Kasabay ng panyo, may nalaglag na maliit na papel sa sahig. Isang resibo ng butika mula noong nakaraang araw. Yumuko si Edrin upang pulutin ito. Ngunit mabilis na napansin ni Marikit ang likod ng resibo bago pa ito maitago ng asawa. May nakasulat na numero doon gamit ang pulang tinta, kasama ang isang maliit na guhit ng puso sa tabi ng pangalang Isabel. Ang numerong iyon ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang bawat numero ay tila bumaon sa kanyang isipan na parang tatak ng bakal. Salamat, babe. Napakabuti mo talagang asawa. Hayaan mo, kapag naging okay na ang investment na kinukuha ko, doble ang ibabalik ko sa'yo. Hindi ka na magpapakapagod sa pabrika. Sabi ni Edrin na may kasamang malawak na ngiti bago mabilis na lumabas ng bahay pagkatapos uminom ng tubig. Pagkaalis ni Edrin, mabilis na nag-ayos si Marikit. Sumakay siya sa jeep patungo sa kabilang bayan. Lumalayo sa kanilang komunidad upang walang makakilala sa kanya. Ang init at usok ng kalsada ay hindi niya alintana. Ang kanyang isip ay nakatutok lamang sa isang tao na maaari niyang pagkatiwalaan. Si Belen. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na karinderya sa gilid ng isang lumang simbahan. Pagkakita pa lamang kay Marikit, tumayo na si Belen mula sa kanyang upuan. Ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan ay hindi maitatago, lalo na nang makita ang pulang sugat sa hintuturo ni Marikit na natatakpan lamang ng isang simpleng benda. Marikit, anong nangyari sa kamay mo? At bakit ganyan ang hitsura mo? Parang hindi ka natulog ng 1 taon. Nag-aalalang tanong ni Belen habang hinahawakan ang mga kamay ng kaibigan. Sa sandaling marinig ni Marikit ang boses ni Belen, ang pader ng katatagan na pilit niyang itinayo mula pa kaninang umaga ay biglang gumuho. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay nagsimulang pumatak ng walang tunog. Humakbang palapit si Belen at marahang hinila si Marikit sa isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng mabangong usok ng mga ulam sa karinderya, dahan-dahang inayos ni Belen ang gulugulong buhok ni Marikit. Kumuha siya ng sariling panyo na may burda ng kanilang mga pangalan noong high school at malumanay na pinunasan ang basang mukha ng kaibigan. Ang haplos na iyon ay nagdala kay Marikit sa mga panahong wala pa silang iniisip na problema. Noong si Belen pa rin ang palaging nagtatanggol sa kanya laban sa mga mapang-aping kalaro. Tahan na, Marikit, nandito ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. Bulong ni Belen habang hinahaplos ang likod ng kaibigan. Matapos kumalma, ibinahagi ni Marikit ang bawat salitang narinig niya kagabi. Ang plano ni Edrin at Isabel na ibenta ang kanyang bahay, ang pagpapanggap ni Nanay Celia na may sakit, at ang balak nilang pag-iwan sa kanya upang magsimula ng bagong buhay sa Singapore. Ang bawat detalye ay lumabas mula sa kanyang bibig na parang lason na unti-unting iniluluwa ng kanyang katawan. Ang mukha ni Belen ay unti-unting namula sa galit habang nakikinig.
Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa ibabaw ng lamesang kahoy. Walang hiya talaga ang lalaking yan. At ang nanay niya, nagpapanggap na may sakit para lang maging instrumento ng panduloko. Marikit, hindi natin hahayaang makuha nila ang pinaghirapan mo sa loob ng 10 taon. Bilang financial consultant, marami akong alam na lisensyadong broker. Gagamitin natin ang kanilang sariling kasakiman upang bitagin sila. May kakilala akong pwedeng magpanggap na interesadong bumili ng bahay mo sa napakataas na halaga upang pilitin silang kumilos ayon sa gusto natin. Tumingin si Marhit kay Belen. May takot, ngunit may kasamang bagong silang natapang sa kanyang mga mata. Ngunit Belen, paano kung malaman nila? Paano kung maghinala si Edrin? Dahan-dahang binuksan ni Belen ang kanyang handbag. May inilabas siyang isang maliit, makinis at itim na bagay na hugis panulat. Isang voice recorder. Inilagay niya ito sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang ipinasok sa palad ni Marikit. Ibulsa mo ito palagi, Marikit. Sa bawat oras nakakausapin ka nila tungkol sa bahay, tungkol sa pera, o kahit anong plano, pindutin mo ang maliit na boto na ito sa gilid. Kailangan natin ng matibay na patunay bago tayo pumunta sa korte. Ang batas ay hindi naniniwala sa luha. Naniniwala ito sa ebidensya. Hawakan mo ito at tandaan mo na hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Napatitig si Marikit sa maliit na itim na aparato na nasa loob ng kanyang palad. Ang malamig na pakiramdam ng metal sa kanyang balat ay tila isang mabilis na kuryente na gumising sa kanyang natutulog na lakas. Isang paalala na ang panahon ng kanyang pagiging biktima ay opisyal nang natapos. Ang amoy ng linyamento at langis na pampaginhawa ay agad na sumalubong kay Marikit pagkapasok niya sa pintuan ng bahay. Sa gitna ng sala, nakahiga si Nanay Celia sa lumang sofa na gawa sa nara. Ang kanyang mukha ay sadyang pinakulubot pa ng husto, habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mahihirap na paghinga at mahihinang daing ng matanda ay pumuno sa tahimik na sala. Isang tunog ng tila kinakapos na hininga na sadyang ginawang malakas upang marinig ng sinumang papasok sa pinto. Dahan-dahang lumapit si Marikit. Kahit na ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw sa galit at pandidiri, pagkatapos malaman ang katotohanan, pinilit niyang panatilihin ang kanyang marahang hakbang. Yumuko siya sa harap ng matanda at kinuha ang tuyo at kulubot na kamay nito. Ipinatun niya ang likod ng kamay ni Nanay Celia sa kanyang noo, ang tradisyonal na pagmamano ng paggalang. Sa sandaling magtagpo ang kanilang balat, naramdaman ni Marikit ang matinding panlalamig. Ang kamay na ito na kanyang iginagalang sa loob ng maraming taon ay ang parehong kamay na kasalukuyang nagpaplano na nakawin ang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang ironyang ito ay nagdulot ng tahimik na kirot sa kanyang puso. Ngunit mas pinatigas nito ang kanyang determinasyon. Marikit, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Mahinang bulong ni Nanay Celia. Ang kanyang boses ay tila hihingalo na. Ang dibdib ko, tila pinipiga na naman ng hika. Napakahirap ng tumanda, palaging nagiging pabigat sa pamilya. Pasensya na po, Nanay. May pinuntahan lang po ako sandali sa kabilang bayan. Banayad na sagot ni Marikit habang inaayos ang unan sa likod ng matanda. Tumingin ng diretso si Nanay Celia sa mga mata ni Marikit. Ang kanyang mga daliri ay humawak na mahigpit sa braso ng manunulat. Alam mo naman, Marikit, noong bagong salta ka pa lang dito sa Maynila, walang-wala ka pa noon. Kung hindi dahil sa Pamilya Santos na nagbukas ng pinto para sa iyo, saan ka kaya natulog? Ang pamilyang ito ang naging bubong mo sa gitna ng bagyo. May utang na loob tayo sa isa't isa. Kaya ngayon na medyo nahihirapan si Edrin sa mga bayarin, inasahan ko na hindi mo tatalikuran ang pamilyang kumupkop sa iyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Edrin. Dala ang isang baso ng malamig na tubig. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang ina. May lungkot sa kanyang mga mata na tila dinadala niya ang buong daigdig
sa kanyang mga balikat. Babe, katatapos ko lang makipag-usap sa isang malaking investor mula sa Maynala, panimula ni Edrin. Ang kanyang boses ay puno ng mapanghikayat na tono. May napakagandang pagkakataon na inaalok sa atin. Kung magagamit natin ang titulo ng bahay na ito bilang collateral para sa isang maliit na pautang, makakakuha tayo ng sapat na kapital para sa negosyo. Dodoble ang pera natin sa loob lang ng 2 buwan. Makakabili tayo ng mas magagandang gamot para kay nanay. At hindi mo na kailangang magtiis sa mababang pasahon sa pabrika. Palihim na ipinasok ni Marikit ang kanyang kanang kamay sa bulsa ng kanyang palda. Doon, naramdaman niya ang malamig at makinis na metal ng voice recorder na ibinigay ni Belen. Dahan-dahan niyang nahanap ang maliit na button sa gilid nito gamit ang dulo ng kanyang daliri at pinindot ito. Isang maliit na pulang ilaw ang tahimik na kumislap sa dilim ng kanyang bulsa. Hudyat ng pagsisimula ng pagtatala ng bawat kasinungalingan. Babe, isipin mo naman. Patuloy ni Edrin, dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Marikit. Para sa ating dalawa rin ito. Ayaw mo ba ng magandang buhay? Isang konting pirma mo lang sa mga papeles ng bangko. Tapos na ang lahat ng hirap natin. Ako ang bahalang mag-asikaso ng lahat ng bayarin. Hindi ka magiging abala. Oo nga naman, Marikit! Pagsang-ayon ni Nanay Celia habang pinupunasan ang kanyang kunwaring luha. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito dahil lamang sa labis na pag-aalala. Ang pamilya ay nagtutulungan. Tumingin si Marikit sa kanilang dalawa. Nakita niya ang kasakiman sa likod ng mga nag-aalalang mata ni Edrin at ang mapangmanipulang anyo ni Nanay Celia. Nakaramdam siya ng matinding pagnanais na sumigaw, na ibato sa kanilang mga mukha ang katotohanang alam na niya ang lahat. Ngunit naalala niya ang babala ni Belen. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Marikit ang kanyang tingin, nagpapanggap na nag-aalinlangan at takot, na siyang inaasahan nilang reaksyon mula sa isang simpleng babaeng katulad niya. Sige Edrin, nanay. Mahinang sagot ni Marikit. Ang kanyang boses ay tila sumusuko. Pag-iisipan ko ng mabuti ngayong gabi. Alamin niyo namang, ang bahay na ito ang tanging bagay na pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Ngunit kung para sa kalusugan ni nanay at sa hinaharap natin, gagawa ako ng paraan. Isang mabilis na sulyap ng tagumpay ang nagtagpo sa pagitan ng mag-ina. Agad nang umiti si Edrin at hinalikan ang pisingi ni Marikit, habang si Nanay Celia naman ay humiga muli ng may kaginhawahan na tila biglang nawala ang hika na nagpapahirap sa kanya kanina. Nang gabi ring iyon, habang naghahanda si Marikit ng hapunan sa kusina, nakarinig siya ng mahinang boses mula sa balkonahe. Lumapit siya ng dahan-dahan sa gilid ng kurtina. Pinipigilan ang bawat tunog ng kanyang paghakbang. Nakita niya si Edrin na nakatayo doon. Mahigpit na hawak ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang mukha ay balisa at may kasamang galit. Oo, alam ko. Kailangan ko ang pera sa loob ng 2 linggo. Huwag mo muna akong kulitin tungkol sa interes ng pautang. Malapit na kaming magbayad kapag nakuha ko na ang pirma ng asawa ko. Konting tiis na lang. Ibinaba ni Edrin ang telepono, ngunit hindi muna pumasok. Tumingin siya sa kadiliman ng gabi at sa isang napakahinang bulong na tila hangin lang ang makakarinig, binigkas niya ang mga salitang tuluyang pumatay sa huling natitirang bahagi ng puso ni Marikit. Malapit na, Isabel. Mapapasamin din ang ari-ariya ng tangang ito. Ang bulong na iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na daanan ng bahay. Lumilikha ng isang dambuhalang lamat sa gabi na hinding-hindi na muling mabubuo. Ang mahinang pag-andar ng bentilador sa loob ng opisina ng abogada ay nagbigay ng kaunting lamig sa tahimik na silid kung saan nakaupo sina Marikit at Belen sa tapat ng isang malawak na lamesang kahoy. Maraming nakatambak na libro ng batas sa paligid, ngunit ang buong atensyon ni Marikit ay nakatuon sa isang lumang piraso ng papel na hawak ni Attorney Clara.
ang orihinal na titulo ng kanyang bahay sa Bulacan. Ayon sa mga dokumentong ito, Marikit, panimula ni Attorney Clara habang inaayos ang kanyang salamin, nakuha mo ang ari-ariang ito bago ka pa ikasal kay Edrin, gamit ang sarili mong ipon mula sa iyong trabaho sa Maynila. Sa ilalim ng ating batas ukol sa pamilya, ito ay itinuturing na iyong sariling ari-arian o paraphernal property. Hindi ito bahagi ng inyong conjugal partnership. Ibig sabihin, kahit kasal kayo, walang anumang karapatan si Edrin na ibenta, isanla, o ipamigay ang bahay na ito nang wala ang iyong legal at totoong pahintulot. Narinig ni Marikit ang mga salitang iyon na parang isang malamig na tubig na nagpalamig sa nag-aapoy niyang puso. Ang bigat na kanyang dinala sa loob ng ilang araw ay tila unt-unting gumaan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang handbag upang ibalik ang iba pang mga papel. Habang ginagawa iyon, nadampi ng kanyang mga daliri ang isang maliit na plastic card sa ilalim ng bag. Ang kanyang kauna-unahang ATM card mula sa pabrika kung saan siya nagtrabaho ng 10 taon bilang isang ordinaryong obrero. Naalala niya kung paano niya tinitigan ang screen ng makina noon habang binibilang ang kanyang unang 5,000 piso na sahod. Bawat sentimo doon ay binili niya ng mga gabing walang tulog, mga pagkaing tipid, at mga sakripisyo na halos magpahina sa kanyang katawan. Ang card na iyon, ang pisikal na patunay ng kanyang dangal, ang kanyang proteksyon, at ang katotohanang hindi siya basta-basta maaaring tapakan ng sinuman. Ngunit Attorney Clara, singit ni Belen, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. Gusto siyang pilitin ni Edrin na pumirma sa isang special power of attorney para magamit ang bahay bilang collateral sa isang pautang. Paano natin sila mapipigilan nang hindi nila nahahalata na alam na natin ang plano nila? Ngumiti ng bahagya si Attorney Clara, isang ngiting nagpakita ng kanyang karanasan sa mga ganitong labanan. Maaari tayong gumawa ng isang peking dokumento, isang huwad na special power of attorney. Mukha itong legal at totoo sa unang tingin, kumpleto sa mga selyo at lagda ng notaryo, ngunit may mga sadyang pagkakamali sa mga teknikal na detalye at mga artikulo ng batas na nakasulat doon. Sa oras na dalhin ito ni Edrin sa bangko o sa anumang ahensya upang simulan ang proseso ng pautang, agad itong tatanggihan ng kanilang legal department dahil wala itong anumang bisa sa batas. Sa ganitong paraan, mananatili siyang panatag na hawak kanya sa leeg habang unti-unti nating inihahanda ang kasong kriminal laban sa kanya. Sumang-ayon si Marikit. Alam niyang ito ang pinakamabisang paraan upang bigyan ng huwad na kapanatagan si Edrin habang naghahanap pa siya ng karagdagang ebidensya ng pagtataksil nito. Makalipas ang ilang oras, sumakay si Marikit sa bus pabalik ng Bulacan. Pababa na siya sa tapat ng kanilang barangay nang mapansin ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maitim na jacket na katad, nakatayo malapit sa posteng ilaw sa tapat ng kanilang gate. May kausap ito sa telepono at paminsan-minsan ay tumitingin sa direksyon ng kanilang bahay. Nang mapansin ng lalaki na nakatingin si Marikit sa kanya, mabilis nitong ibinaba ang telepono, hinila ang kanyang sombrero, at mabilis na naglakad palayo patungo sa madilim na bahagi ng eskinita. Kumaba ang dibdib ni Marikit. Sino ang lalaking yon? Isa ba ito sa mga pinagkakautangan ni Edrin na unti-unti nang lumalapit sa kanilang tahanan? Inalis ni Marikit ang takot sa kanyang isipan at dahan-dahang binuksan ang pinto ng bahay. Napansin niyang napakatahimik sa loob, walang bakas ni Nanay Celia sa sala. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang silid-tulugan. Nang buksan niya ang pinto, napatigil siya. Ang pinto ng kanyang cabinet ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga nakatuping damit ay gulo-gulo, na tila may isang taong nagmamadaling naghanap ng kung anong mahalagang bagay doon. Sa gilid ng kama, nakaupo si Edrin. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na pulang kahon na gawa sa pelus. Ang kahon kung saan itinago ni Marikit ang kanyang kaunting alahas, kabilang ang isang gintong kuwintas na pamana ng kanyang yumaong ina at ang orihinal na titulo ng bahay.
Ang kahon ay nakabukas at ganap na walang laman. Tumingin si Edrin kay Marikit nang marinig ang pagkabukas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay mapupula, may halong galit, panik at matinding hinala. Wala na ang pamilyar na tamis sa kanyang boses nang magsalita siya. Marikit, nasaan ang orihinal na titulo ng bahay? At nasaan ang gintong kuwintas na nakalagay dito? Bakit walang laman ang kahon na ito? Saan mo dinala ang mga dokumentong yon? Hinarap ni Marikit ang mapang-abusong tingin ng kanyang asawa, habang ang bukas na pulang kahon sa ibabaw ng mesa ay tila isang nakangangang bibig na naghihintay ng kanyang sagot. Hinarap ni Marikit ang nag-aapoy na tingin ng kanyang asawa nang may malamig na kapanatagan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang handbag sa ibabaw ng maliit na mesa. Pinilit na wag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Edrin, bakit ka ba sumisigaw? Banayad na tanong ni Marikit. Ang kanyang boses ay tila isang nagtatakang asawa. Ang kwintas at ang orihinal na titulo, dinala ko sa safety deposit box ng bangko sa bayan noong nakaraang buwan. Noong sinabi mo sa akin na marami tayong bayarin at nag-aalala ka sa kaligtasan ng mga gamit natin dito sa bahay, dahil madalas tayong wala, naisip kong mas mabuting ilagay muna doon. Akala ko ba ay gusto mong makasiguro na ligtas ang ating mga mahahalagang dokumento? Napatigil si Edrin. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkalito. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot mula kay Marikit. Huminga siya ng malalim. Pinilit na ibalik ang pamilyar na tamis sa kanyang boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling balisa. Ganoon ba, bebe? Pasensya ka na. Nagulat lang ako dahil akala ko kung saan na nawala. Pero alam mo naman, kailangan natin ng orihinal na titulo sa lalong madaling panahon para maipakita sa bangko para sa loan natin. Huwag kang mag-alala, Edrin. Sa oras na maging handa na ang lahat ng mga papeles na kailangan nating pirmahan, madali ko namang makiklaim ang titulo mula sa bangko. Tugon ni Marikit bago dahan-dahang lumabas ng silid upang iwasan ang mas mabigat na usapan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa likod bahay upang takasan ang nakakasuffocate na hangin sa loob. Doon, sa tapat ng lumang bakod na gawa sa kawayan, nakita niya si Mang Ambo. Ang matandang kapitbahay ay abala sa pagdidilig ng kanyang mga pananim. Sa kabila ng mga tsismis ng mga kapitbahay na kesyo medyo may kabaliwan ang matanda, dahil madalas itong mag-isang nagsasalita sa kanyang mga bulaklak, palaging nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan si Marikit tuwing nakikita ito. Marikit, anak, malumanay na bati ni Mang Ambo nang mapansin ang kanyang paglapit. Kumuha ito ng isang simpleng basong plastik na naglalaman ng mainit na kape at iniabot sa kanya sa ibabaw ng bakod. Mukhang may mabigat na dambuhalang dinadala ang iyong kalooban na yon. Gusto mo ba ng mainit na kape? Kinuha ni Marikit ang kape. Naramdaman ang init nito na gumapang sa kanyang mga malamig na palad. Salamat po, Mang Ambo. Medyo marami lang pong iniisip na yon tungkol sa buhay-buhay. Mumiti ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan ng taong maraming beses nang sinubok ng panahon. Ang buhay ay katulad ng mga halamang ito, Marikit. Kapag gumarating ang malalakas na bagyo, tila mamamatay sila at mawawalan ng ganda. Ngunit kung ang kanilang mga ugat ay matatag at malalim sa lupa, muli silang sisibol paglipas ng ulan. Mas matatag at mas mabango kaysa noon. Napatitig si Marikit sa matanda. Ang mga simpleng salita nito ay tila isang banayad na haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Yumuko si Mang Ambo at kumuha ng isang maliit na pasong gawa sa luwad na naglalaman ng isang bagong sibol na halaman ng sampagwita. Iniabot niya ito kay Marikit. Alagaan mo ito, anak. Ang sampagita ay maliit at simple ang hitsura. Ngunit ang bango nito ay nananatili kahit sa gitna ng dilim at napakatibay nito laban sa init at ulan. Katulad mo, alam kong may sapat kang lakas sa loob mo. Kinuha ni Marikit ang paso. Inilapit ito sa kanyang dibdib. Ang malinis at matamis na bango ng puting bulaklak ay dahan-dahang pumasok sa kanyang pandinig,
nagdadala ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isip. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang napunit nang bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Nanay Celia. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang nakatiting kay Mang Ambo. Agad nitong hinila ang braso ni Marikit ng pabalas na naging dahilan upang muntik nang mabitawan ng manunulat ang hawak na paso. Marikit, ano bang ginagawa mo dyan sa labas? At bakit nakikipag-usap ka sa baliw na yan? Galit na sigaw ni Nanay Celia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tinde ng pot na tila may kasama ring takot sa kanyang mga mata tuwing tumitingin kay Mang Ambo. Tumingin si Mang Ambo kay Nanay Celia nang walang anumang galit, may halong lungkot at pait sa kanyang mga mata, bago dahan-dahang tumalikod upang ipagpatuloy ang kanyang pagdidilig. Hinalot ni Nanay Celia si Marikit papasok sa loob ng bahay at marahas na isinara ang pinto ng kusina. Humarap ito sa kanya, itinuro ang kanyang mukha gamit ang nangangatog na daliri. Huwag kang makipagkaibigan sa baliw na yan. Baka pati ikaw ay mawalan ng bait. Sinasabi ko sa'yo, Marikit, walang idudulot na mabuti ang pakikipag-usap sa kanya. Nanatiling tahimik si Marikit. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na paso ng sampagita, habang ang bango ng bulaklak ay nananatiling nakadikit sa kanyang balat, isang tahimik na saksi sa bagyong unti ng dumarating. Ang mahinang pagyanig ng telepono ni Edrin sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa katahimikan ng sala. Kinuha niya ito ng mabilis at nang makita ang isang hindi pamilyar na numero na nagpapakita ng lokasyon sa Makati Business District, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Umayo siya ng upo, inayos ang kanyang boses upang magmukhang pormal at sinagot ang tawag. Hello? Magandang araw po. Ito si Edrin Santos. Sino po sila? Ang boses na sumagot mula sa kabilang linya ay malamig, propesyonal, at may kakaibang awtoridad. Isang boses na madalas marinig mula sa mga matataas na ehekutibo sa mga malalaking gusali sa Maynila. Ito si Belen. Ngunit sa sandaling yon, ang kanyang boses ay naging si Sofia Villanueva ng Aegis Holdings. Good day, Mr. Santos. This is Sofia Villanueva, Head of Acquisition from Aegis Holdings. Nakarating sa aming tanggapan na ang inyong ari-arian sa Bulacan ay nasa isang napaka-strategic na lokasyon para sa aming susunod na township project. We are looking to buy properties in that area, and we are willing to offer double the current market value. Sinasabing aabot ito sa 5 milyong piso, depende sa bilis ng pag-asikaso ng mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Edrin. Halos mabitawan niya ang telepono sa tindi ng gulat at kagalakan. 5 milyong piso. Isang halaga na hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya ng buong buhay niya sa opisina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis dahil sa matinding kasakiman. Opo ma'am. Opo, tama po kayo. Ang ari-ariang iyon ay ganap na nakahanda para sa pagbebenta. Kami po ng aking pamilya ay handang-handa na. Kailan po natin maaring pag-usapan ang transaksyon? We can schedule a preliminary meeting this week sa isang sikat na cafe sa Makati, Mr. Santos. Tugon ni Sofia sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-akit na pangako. But of course, kailangan naming masigurado na ang lahat ng mga papel ay legal. Kung ang ari-arian ay nakapangalan sa iyong asawa, kailangan namin ng kanyang pirma sa Special Power of Attorney o ang kanyang personal na pagdalo. We need to clear this as soon as possible dahil marami kaming ibang opsyon. Walang problema, ma'am. Walang problema. Ang aking asawa ay ganap na sumasang-ayon sa transaksyong ito. Ihahanda ko ang lahat ng papeles at magkikita tayo sa Makati. Nagmamadaling sagot ni Edrin bago tuluyang ibaba ang tawag. Pagkaalis ng tawag, halos mapatalon si Edrin sa tuwa. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa sala, niyayakap ang kanyang telpono na parang hawak na niya ang 5 milyong piso. Agad niyang dinaliri ang screen upang tawagan si Isabel. Sa dilim ng kusina, nakatayo si Marikit.
Hawak niya ang kanyang sariling telepono na kasalukuyang nagre-record ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Pinanood niya si Edrin sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto ng kusina. Narinig niya ang masayang boses ni Edrin nang sagutin ni Isabel ang tawag. Isabel! Babe! Panalo tayo! Tumawag na ang kinatawa ng Aegis Holdings. 5 milyon, babe! 5 milyong piso! Magkikita kami sa Makati ngayong linggo. Singapore is waiting for us, babe. Hindi ko na kailangang magtiis sa barya-baryang sahod ko rito. At higit sa lahat, tuluyan ko nang maiiwan ang walang silbi at tuyot kong asawa. Pinagmasdan ni Marikit ang kanyang asawa na sumasayaw pa sa tuwa sa gitna ng sala. Ganap na walang kamalayan na ang bawat hakbang niya ay patungo sa sarili niyang hukay. Sa sandaling yon, nakaramdam si Marikit ng isang malalim at malamig na ironya. Kailangan niyang kagat-kagatin ang kanyang sariling labi upang tigilan ang isang tahimik na tawa. Isang tawa ng isang taong alam na ang katapusan ng laro. Biglang huminto si Edrin sa kanyang pagsasayaw nang mapansin ang anino ni Marikit sa kusina. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang telepono at tumakbo palapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng excitement at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Marahas niyan hinawakan ang dalawang balikat ni Marikit. Ang kanyang grip ay napakahigpit. Halos bumaon ang kanyang mga daliri sa manipis na balat ng asawa na nagdulot ng pisikal na sakit na pilit na hindi ipinakita ni Marikit. Marikit, naririnig mo ba ako? Tumawag ang isang sikat na kumpanya mula sa Makati. 5 milyon ang bayad sa bahay na ito. Kailangan mo nang pirmahan ang special power of attorney bukas na bukas din. Ito na, Marikit. Ito na ang susi sa ating karangyaan. Huwag ka nang mag-atubili. Tinitigan ni Marikit ang mga kamay ni Edrin na nakalagay sa kanyang balikat. Nararamdaman ang bawat pang-inginig ng kasakiman ng lalaking ito na handang ipagpalit ang kanilang kasal para sa pera ng ibang tao. Ang silid ay natatakpan ng makapal na kadiliman na dahan-dahang binabasag lamang ng maputlang liwanag ng buwan na dumadaan sa pagitan ng mga kurtina ng bintana. Nakahiga si Marikit sa kama, pinapanatili ang mabagal at pantay na paghinga upang magmukhang mahimbing ang kanyang tulog. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang buong katawan ay gising na gising. Ang bawat pandama ay nakatutok sa kaunting paggalaw sa loob ng silid. Isang marahang kaluskos ng papel at metal ang gumising sa katahimikan ng gabi. Bahagyang iminulat ni Marikit ang kanyang mga mata, sapat lamang upang makakita ng isang anino sa tabi ng kanyang persona na kabinet na gawa sa kahoy. Ito si Edrin. Nakaluhod ito sa sahig. Hawak ang isang maliit na flashlight na may nakatakip na tela sa dulo upang limitahan ang liwanag. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang maliit na metal, isang peking susi na palihim niyang ipinagawa upang buksan ang drawer ng kanyang asawa. Narinig ni Marikit ang dahan-dahang pag-ikot ng lock ng drawer. Sa bawat tunog ng paggalaw ng metal, tila may isang bahagi ng kanyang nakaraan ang tuluyang pinapatay. Pinanood niya si Edrin habang hinahalughog nito ang kanyang mga personal na dokumento, lumalagpas sa kanyang mga lumang sulat at mga larawan ng kanilang kasal, hanggang sa mahanap nito ang isang kulay syokolateng sobre. Ito ang sobre na naglalaman ng titulo ng bahay. Ngunit ang hindi alam ni Edrin, ang papel sa loob ay ang kopya lamang na sadyang inihanda ni Marikit kasama ang kanyang abogada, habang ang orihinal ay ligtas na nakatago sa ibang lugar. Inilabas ni Edrin ang papel, itinapat ang mahinang liwanag ng flashlight at binasa ang pamagat na nakasulat doon. Isang malawak at sakim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha sa dilim. Niyakap niya ang papel sa kanyang dibdib, ipinikit ang kanyang mga mata at hinalikan ito ng may matinding kagalakan. Salamat sa Diyos. Sa wakas, akin ka na. Bulong ni Edrin sa kanyang sarili, ngunit bago ibalik ang papel sa sobre, tinitigan niya ito muli at bumulong ang isang pangalan sa napakahinang boses. Isang boses na puno ng takot at pagmamadali. Mababayaran ko na rin si Dante.
Makakahinga na ako ng maluwag. Ang pangalang Dante ay bumasag sa isipan ni Marikit. Sino si Dante? Hindi ito ang pangalan ng kanyang boss at tiyak na hindi ito si Isabel. Napagtanto ni Marikit na may mas malalim pang lihim si Edrin, isang lihim ng malaking utang sa mga mapanganib na tao na naging dahilan kung bakit handa nitong nakawin ang sariling bahay ng kanyang asawa upang maisalba ang sarili nitong balat. Habang pinapanood ang kanyang asawa na nagiging isang magnanakaw sa sarili nilang tahanan, isang solong luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Marikit. Gumapang ito sa kanyang pisingi at dahan-dahang nabasa ang bulak na unan nang walang anumang tunog sa gitna ng gabi. Ang luhang iyon, ang huling libing ng kanyang pag-ibig. Wala nang natitirang sakit, wala nang natitirang pag-aalinlangan. Ang lalaking katabi niya sa pagtulog ay hindi lamang isang taksil, kundi isang magnanakaw na pumasok sa dilim upang tustusan ang kanyang sariling kasalanan. Maingat na ibinalik ni Edrin ang sobre sa drawer, muling inilak ang cabinet at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Ang dahan-dahang paglapat ng pinto sa kadiliman ay naging hudyat ng kanyang pag-alis. Nang tuluyan ng umalis si Edrin, dahan-dahang iminulat ni Marikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay ganap ng tuyo, malamig at walang kahit anong bakas ng awa. Ang maputlang liwanag ng buwan ay sumalamin sa kanyang mga mata, nagpapakita ng isang babaeng hindi na natatakot, kundi isang babaeng nakahanda ng isagawa ang sarili niyang katarungan. Ang biyahe patungo sa isang kilalang restaurant sa Quezon City ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa ilalim ng mainit at mausok na hapon. Nakaupo si Marikit sa dulo ng pampublikong bus. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa taxi na sinusundan niya kung saan nakasakay si Edrin. May suot siyang simpleng bandana at maitim na salamin upang hindi siya agad mapansin ng asawa. Nang huminto ang taxi sa tapat ng isang marangyang restaurant na may malalaking bintanang salamin at napapaligiran ng mga mamahaling sasakyan, dahan-dahang bumaba si Marikit. Hinintay muna niyang makapasok si Edrin bago siya sumunod ng may sapat na batas na distansya. Ang malamig na hangin sa loob ng restaurant at ang amoy ng mamahaling kape ay sumalubong sa kanya. Ngunit nanatili ang kanyang focus. Bumili si Marikit ng isang maliit na lamesa sa sulok na natatakpan ng malalagong dahon ng isang pandekorasyong halaman. Mula sa kanyang pwesto, malinaw niyang nakikita si Edrin na nakaupo sa tapat ng isang magandang babae na suot ang isang mamahaling pulang damit at may gintong relos sa kamay. Si Isabel, magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Marikit kung paano tumitig si Edrin kay Isabel gamit ang mga matang puno ng paghanga, ang parehong paghanga na matagal nang nawala sa kanilang sariling relasyon. "Babe, nakuha mo ba talaga ang dokumento?" Narinig ni Marikit ang boses ni Isabel. Medyo malakas ang pagkakasabi nito dahil sa kumpiyansa sa sarili. "Oo naman, babe. Nakuha ko na ang titulo kagabi habang natutulog siya ng mahimbing. Wala siyang kaalam-alam." Sagot ni Edrin na may kasamang malawak na ngiti. "Magkikita kami ng kinatawa ng Aegis Holdings ngayong linggo para pirmahan ang paunang kontrata. Malapit na tayong umalis, babe." Mumiti si Isabel, isang ngiting puno ng tagumpay at panghahamak. "Mabuti naman, kasi kung hindi, talagang maiinis ako. Pinipilit na ako ng landlord ko sa kondo at gusto ko nang i-book ang mga flight natin papuntang Singapore. I really can't wait to leave this cheap place. And of course, your provincial wife." Tumawa ng mahina si Isabel. Isang tunog ng tila pampublikong pang-iinsulto. "Have you seen her clothes lately? Mukha siyang palaging galing sa palengke. She has no class at all. Nakakahiya siyang ipakita sa mga kaibigan ko." "Oo nga, babe. Napapapod na rin ako sa kanya. Pakiramdam ko ay tumatanda ako kapag kasama ko siya sa bahay." Pagsang-ayon ni Edrin, walang bakas ng hiya o pagpapahalaga sa asawang nagpakahirap para sa kanya sa loob ng 10 taon. Sa kabila ng mga masasakit na salitang narinig,
Hindi naramdaman ni Marikit ang pagpatak ng kanyang luha. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas na ng bato. Inilabas niya ang kanyang telepono sa bulsa. Maingat na ipinatong ito sa pagitan ng mga dahon ng halaman at sinimulang i-record ang kanilang video at bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig bilang matibay na ebidensya. Matapos makuha ang sapat na pag-record, tumayo si Marikit at naglakad patungo sa banyo ng restaurant upang iwasan ang posibilidad na makita siya. Pagpasok niya, hinarap niya ang malawak na salamin sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Tinitigan niya ang kanyang simpleng mukha, ang kanyang mga mata na may bakas ng pagod sa pabrika at ang kanyang simpleng pink na lipstick na medyo nabura na. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang lipstick gamit ang dulo ng kanyang daliri. Tinitigan niya ang sarili niyang mga mata sa salamin at binigyan ang kanyang sarili ng isang matapang at magandang ngiti. Hindi ako ang walang class, bulong niya sa kanyang refleksyon. Sila ang walang dangal. Nang lumabas siya ng banyo, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa exit. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, napansin niya si Isabel na may inilabas na isang makapal na puting sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Edrin. Ipinabibigay ito ni Dante. Seryosong sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay biglang bumaba at naging seryoso. Sabi niya, ito na ang huling palugit. Kung hindi mo mababayaran ang buong utang pagkatapos ng bentahan ng bahay, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Napatigil si Marikit sa paglakad. Si Isabel ay may koneksyon kay Dante. Ang ibig sabihin ba nito ay ginagamit ni Isabel ang utang ni Edrin upang kontrolin ito o magkasabwat sila sa pagpapabagsak kay Edrin pagkatapos makuha ang pera? Isang malaking misteryo ang muling nabuo sa kanyang isipan. Mabilis na naglakad si Marikit patungo sa pinto ng restaurant. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pintuang salamin, biglang lumingon si Edrin patungo sa direksyon ng banyo na tila may naramdaman na may nakatingin sa kanya. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang pintuan na dahan-dahang sumasara. Ang mabilis na pag-apak ng mga sapatos ni Marikit sa semento ng kalsada ay naging tanging tunog na sumabay sa kanyang pagtakas sa gitna ng dumarating na gabi. Ang hapunan sa gabing iyon ay natatakpan ng isang wad na kapayapaan. Si Edrin ay hindi magkamayaw sa pag-aasikaso kay Marikit na tila ibinalik ang mga unang buwan ng kanilang pagsasama. Bumili pa ito ng paborito niyang kakanin, ang mainit na bibingka na may keso sa ibabaw upang ipakita ang kanyang kunwari pagmamahal. Babe, kumain ka pa. Alam ko namang napapagod ka sa pabrika, kaya gusto kong makabawi sa iyo ngayon. Masayang sabi ni Edrin habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng asawa. Tahimik na kumain si Marikit. Pinapanatili ang kanyang walang kibong mukha habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng asawa. Alam niya na ang bawat tamis ng salita ni Edrin ay may katapat na interes. Matapos nilang kumain, mabilis na binuksan ni Edrin ang kanyang bag na katad at inilabas ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento para sa Special Power of Attorney. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng baso ng tubig ni Marikit. Babe, heto na pala yung papeles na sinasabi ko sa'yo para sa loan natin. Handa na ang lahat. Pirma mo na lang ang kulang para maasikaso ko na ang pondo para sa gamot ni nanay. Sabi ng kaibigan ko sa bangko, kapag napirmahan mo ito ngayon, maaaprubahan agad ang pera sa loob ng linggong ito. Nagmamadaling paliwanag ni Edrin, ang kanyang boses ay nanginginig sa tinde ng pag-asa. Tinitigan ni Marikit ang dokumento. Nagkunwari siyang nag-aalinlangan, dahan-dahang hinaplos ang gilid ng papel habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Edrin, sigurado ka ba rito? Mahinang tanong ni Marikit, may kasamang peking pang-ang-ataw sa kanyang boses. Ang bahay na ito lang ang tanging naipundar ko mula sa 10 taon kong pagpapakapagod sa Maynila. Natatakot ako na baka sa huli ay mawalan tayo ng masisilungan. Mabilis na hinawakan ni Edrin ang kamay ni Marikit. Itinapat ang kanyang mukha na tila isang tapat na asawa. Babe, magtiwala ka sa akin. Ako ang asawa mo.
Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Isang collateral lang ito, pansamantala lang. Huwag ka namang maging madamot pagdating sa kalusugan ni nanay. Utang na loob natin sa kanya ang lahat ng mayroon tayo ngayon. Huminga ng malalim si Marikit. Dahan-dahang kinuha ang itim na ballpen sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ni Marikit ang dulo ng kanyang ballpen. Sa sandaling yon, ang maliit na piraso ng plastik at tinta ay hindi na simbolo ng kanyang pagsuko o kaunghangan. Ito ang kanyang naging matalim na sandata, ang kanyang susi patungo sa ganap na kalayaan mula sa mga mapagsamantalang tao sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang inilapat ang panulat sa papel. Ngunit habang isinusulat ang kanyang pangalan na Marikit Dizon Santos, sadyang binago niya ang dulo ng kanyang lagda. Ang mga cursive na kurba ng kanyang mga titik ay hindi niya tinapos at sadyang binago niya ang stroke ng kanyang apelido upang maging ganap na iba sa kanyang opisyal na pirma sa mga government-issued ID. Sa unang tingin, mukha itong pamilyar. Ngunit sa oras na isailalim ito sa pagsusuri ng legal department ng bangko, agad itong idedeklarang walang bisa. Hindi man lamang napansin ni Edgin ang kaibahang ito. Sa tindi ng kanyang kasakiman, agad niya hinablot ang papel mula sa lamesa kahit hindi pa tuluyang natutuyo ang tinta. Tinitigan niya ang lagda nang may nandilisik na mga mata na tila nakikita na niya ang 5 milyong piso. Ayan! Salamat, babe! Sabi ko sa'yo, ito na ang simula ng magandang buhay natin. Masayang sabi ni Edrin, walang bakas ng pag-aalala sa kanyang asawa. Mula sa pintuan ng kusina, nakatayo si Nanay Celia na tahimik na nanonood. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may kakaibang relief na rumihestro sa kanyang mga mata nang makitang nakapirma na si Marikit. Lumapit ito at hinaplos ang balikat ng manunutad. Mabuti naman, Marikit. Ngayong pirmahado na ang mga papeles, mas mabuting magpahinga ka muna sa probinsya sa susunod na linggo. Doon ka muna sa kapatid mo sa Bulacan para hindi ka maabala sa gulo ng pag-aasikaso namin dito sa bahay. Sabi ng matanda. Napatigil si Marikit. Bakit biglang nagmamadali si Nanay Celia na paalisin siya ng bahay pagkatapos niyang pumirma? May balak ba silang i-lock out siya ng tuluyan? O may iba pang panganib na ayaw nilang malaman niya tungkol kay Dante? Isang bagong hinala ang nabuo sa kanyang puso. Tumingin si Edgin sa kanyang relos. Halos 9:00 na ng gabi. Isinuot niya agad ang kanyang jacket nang may pagmamadali. Kailangan ko na itong dalhin sa aking broker ngayon din para bukas ng umaga ay maipasa na sa bangko. Sabi ni Edrin habang mabilis na lumalakad patungo sa pinto. Alam ni Marikit na ang broker na sinasabi ni Edrin ay walang iba, kundi si Isabel, na kasalukuyang naghihintay sa kanya sa labas. Ang dahan-dahang pag-alis ni Edrin ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa bahay. Ang tanging tunog na natira ay ang tuyong tunog ng ballpen na ibinalik ni Marikit sa ibabaw ng lamesang kahoy, habang siya ay nananatiling mag-isa sa dilim ng sala. Ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nag-iwan ng mahahabang gintong anino sa ibabaw ng bakod na kawayan na naghihiwalay sa bahay ni Marikit at ni Mang Ambo. Lumabas si Marikit sa likod bahay upang diligan ang maliit na paso ng sampaguita na ibinigay sa kanya ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay kusang naghanap sa kapitbahay. Nakita niya si Mang Ambo na tahimik na nagtatabas ng mga tuyong dahon sa kanyang mga halamanan. Mang Ambo, magandang hapon po. Mahinang bati ni Marikit habang lumalapit sa bakod. Napatigil ang matanda, lumingon at ngumiti nang makita si Marikit. Ibinaba niya ang kanyang gunting sa paghahalaman at lumapit sa bakod. Magandang hapon din sa iyo, anak. Nakikita ko ang sampagita na unti-unti nang umaayos ang lagay sa iyong pangangalaga. Mang Ambo, maari ko po bang itanong ang isang bagay na matagal nang gumugulo sa isipan ko? May pag-aalinlangang tanong ni Marikit. Bakit po ba galit na galit si Nanay Celia sa inyo? At bakit po ba takot na takot sila tuwing nakikita nilang nag-uusap tayo? Huminga ng malalim si Mang Ambo.
ang kanyang mga mata ay saglit na napuno ng isang malalim at lumang pait. Umupo siya sa isang maliit na upuang kahoy sa tabi ng bakod at sininyasan si Marikit na maupo rin sa kanyang tabi. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang katotohanan, Marikit. Panimula ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong ng nakaraan. Ngunit natatakot ako na baka hindi ka maniwala dahil sa mga tsismis na pinakalat nila tungkol sa akin. Na ako raw ay nawala na ng bait. Tumingin si Mang Ambo ng diretsyo sa mga mata ni Marikit. Cecilia, bago pa kayo ikasal ni Edrin, ay may matinding bisyo sa pagsusugal. Ang pamilya Santos ay hindi naman talaga naghirap dahil sa malas o dahil sa sakit. Nawala ang kanilang maliit na tindahan at ari-arian dahil sa mga utang ni Celia sa kasino. At si Edrin, nakuha niya ang bisyong iyon mula sa kanyang ina. Siya ay nalubog din sa mga utang sa sugal at sa mga mapanganib na pautang sa labas. Napatigil si Marikit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Ang pamilyang palaging nagmamalaki sa kanya ng kanilang nakaraang yaman at dangal ay nabuhay pala sa isang malaking kasinungalingan. Tumayo si Mang Ambo at pumunta sa kanyang maliit na imbakan ng mga kagamitan. Pagbalik niya, may hawak na siyang isang lumang piraso ng papel na madilaw na at nakabalot sa plastik upang maprotektahan sa alikabok. Iniabot niya ito kay Marikit sa ibabaw ng bakod. Bago namatay ang aking asawa, pinahiram namin si Celia ng malaking halaga ng pera, 100,000 piso, upang maisalba si Edrin sa mga pulis dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Gumawa si Celia ng isang kasunduan na babayaran nila kami. Ngunit nang mamatay ang aking asawa, tinakbuhan nila ako at pinagkalat na ako ay baliw upang walang maniwala sa akin kapag siningil ko sila. Heto ang kasunduan, Marikit. May pirma ni Celia at ni Edrin bilang saksi. Dahan-dahang binuksan ni Marikit ang papel. Nakita niya ang pamilyar na lagda ni Nanay Celia at ang batang bersyon ng lagda ni Edrin. Sa sandaling iyon, ang bao ng emosyon ay sumabog sa kanyang dibdib. Lahat ng bigat ng utang na loob na isinusumbat sa kanya, lahat ng mga gabing naramdaman niyang hindi siya sapat dahil sa kabutihan ng pamilya Santos, ay nakatayo pala sa isang malaking kasinungalingan. Sila ang may malaking utang at si Marikit ang ginamit nilang kasangkapan upang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Isang matinding pakiramdam ng laya ang dumarating sa kanyang puso. Kasunod ang malalim na pasasalamat sa matandang lalaki na nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Inabot ni Marikit ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng bakod at mahigpit na niyakap ang matanda. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang nabasa ang lumang damit ni Mang Ambo. Salamat po, Mang Ambo. Salamat sa paggising sa akin mula sa mahabang panaginip na ito. Bulong ni Marikit sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak. Marahang tinapik ng matanda ang kanyang balikat gamit ang magagaspang at may mansa ng lupang mga kamay. Matatag ka, anak. Gamitin mo ang katotohanan ito upang palayain ang iyong sarili mula sa kanilang mga tanikala. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng kusina ng may matinding lakas. Lumabas si Nanay Celia. Ang kanyang muka ay namumutla sa takot at galit nang makita ang madilaw na papel na hawak ni Marikit. Marikit! Lalayas ka rin sa bahay na ito! Wala kang karapatang makipag-usap sa kanya. Ibigay mo sa akin ang papel na hawak mo. Sigaw ng matanda habang nagmamadaling lumalakad patungo sa kanila. Nanginginig sa tindi ng panik na mabunyag ang kanyang pinakaingatang lihim. Mabilis na itinago ni Marikit ang papel sa kanyang likod habang pinagmamasdan ang dumarating na matanda nang may mga matang wala ng natitirang takot. Ang tahimik na opisina ng abogada sa Maynila ay puno ng mga seryosong mukha habang inilalagay ni Attorney Clara ang 3 asul na folder sa ibabaw ng mesa. Ang bawat folder ay naglalaman ng mga dokumentong magiging katapusan ng malayang buhay ni Edrin at Isabel, ang kaso para sa concubinage, panloloko sa ari-arian,
at ang petisyon para sa legal separation. Lahat ay nakahanda na, Marikit. Seryosong sabi ni Attorney Clara. Sapat na ang mga voice recordings na nakuha mo, kasama ang kopya ng peking special power of attorney na may lagda mo. Sa oras na pirmahan nila ang kasunduan sa Makati kasama si Belen, doon natin isasagawa ang formal na paghahain ng kaso. Naka-blazer si Belen ng isang mamahaling itim na terno. Inaayos ang kanyang salamin habang binabasa ang pekeng kontrata ng pagbebenta. Huwag kang mag-alala, sis. Handang-handa na si Sofia Villanueva. Sinabi ko na kay Edrin na magkita kami sa isang marangyang cafe sa Makati bukas ng hapon para sa pag-abot ng tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Halos mabulol siya sa tuwa nang marinig ang balita. Pagbabalik ni Marikit sa Bulacan ng hapon ding iyon, sinamantala niya ang pagkakataon na wala si Edrin sa bahay dahil nasa trabaho ito, habang si Nanay Celia naman ay lumabas upang bumisita sa isang kamag-anak. Ito na ang kanyang huling pagkakataon upang ihanda ang kanyang pag-alis. Nagsimulam siyang mag-ayos ng kanyang mga personal na gamit sa loob ng silid tulugan. Hindi siya kumuha ng marami. Tanging ang mga pinaka-importanteng damit at mga personal na alaala lamang ang kanyang inilagay sa maliliit na canvas bag upang hindi ito mapansin ng mag-ina kung sakaling magbukas sila ng cabinet. Habang naglilinis ng mga lumang papel sa basurahan sa tabi ng lamesa ni Edrin, napansin ni Marikit ang isang lukot na piraso ng papel. Dahan-dahan niya itong binuklat at pinalansa gamit ang kanyang mga kamay. Isang printed confirmation ng booking ng eroplano. Flight patungong Singapore, one way. Ang mga nakasulat na pangalan ng pasahero ay 2 lamang. Edrin Santos at Isabel Reyes. Napatigil ang tibok ng puso ni Marikit. Walang tiket na nakalaan para kay Nanay Celia. Ang lalaking ito, na palading nagdadahilan ng kalusugan ng kanyang ina upang manghiin ng pera, ay nagbabalak pala na iwanan at abandonahin ang sarili niyang ina pagkatapos makuha ang pera mula sa bentahan ng bahay. Isang matinding kilabot ang gumapang sa likod ni Marikit. Napagtanto niya kung gaano kawalang puso si Edrin kahit ang sarili nitong ina ay isa lamang kasangkapan para sa kanya. Maingat na lumapit si Marikit sa bintana ng kusina at inabot ang maliliit na canvas bag sa ibabaw ng bakod kay Mang Ambo. Tahimik na tinanggap ng matanda ang mga bag at itinago ang mga ito sa kanyang ligtas na imbakan. Mag-ingat ka, anak. Malapit na ang iyong paglaya. Mahinang bulong ni Mang Ambo nang may kasamang matatag na ngiti. Bumalik si Marikit sa silid tulugan. Tinitigan niya ang maliit na lamesa sa tabi ng kanilang kama. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang simpleng pilak na singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Ang singsing na sumasagisag sa 10 taon ng kanyang pananahimik, pagtitiis at pekeng pangako. Ipinatong niya ito ng marahan sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Hinayaan itong maiwan doon upang dahan-dahang mapuno ng alikabok ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay biglang naputol nang marinig niya ang mahinang pagkabukas ng pinto sa ibaba. Kasunod ang pamilya na mabibigat na hakbang ni Edrin na papaakyat sa hagdanan. Napatigil si Marikit sa gitna ng silid. Hawak pa rin niya ang huling canvas bag sa kanyang kamay at ang pinto ng kanyang cabinet ay nananatiling bukas. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa tahimik na silid ay tila naging dambuhalang tunog sa kanyang sariling pandinig. Mairoon na lamang siyang ilang segundo upang itago ang bag at magkunwaring walang nangyayari. Ang mga hakbang ni Edrin ay unt-unting lumalapit sa pinto ng kanilang silid at ang doorknob ay dahan-dahan nang umiikot upang bumukas. Mabilis na ipinasok ni Marikit ang canvas bag sa ilalim ng kanilang kama sa likod ng makapal na kurtina ng kutson at mabilis na isinara ang pinto ng cabinet. Umupo siya sa gilid ng kama at kumuha ng isang nakatuping kumot, nagpapanggap na abala sa pag-aayos ng silid. Nang tuluyang bumukas ang pinto, pumasok si Edrin na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Wala siyang napansing anuman, ang kanyang isip ay masyadong okupado ng mga pangarap ng milyon-milyong piso na kanyang makukuha bukas. Babe, nandito ka pala.
Kanina pa kita hinahanap. Masayang sabi ni Edrin habang naguhubad ng kanyang sapatos. Inayos ko na ang lahat para sa pagkikita natin bukas kay Sofia Villanueva sa Makati. Eksaktong 3:00 ng hapon. Oo, Edrin. Inayos ko lang ang kumot natin. Bababa na ako para maghanda ng hapunan. Banayad na tugon ni Marikit bago dahan-dahang lumabas ng silid. Nagluto si Marikit ng isang simpleng hapunan. Mainit na sinigang na baboy. Pag-uwi ni Nanay Celia mula sa pagbisita sa kamag-anak, nagsalu ang tatlo sa hapagkainan. Napakaingay ng mag-ina sa gabing yon. Puno sila ng kagalakan at mga plano para sa hinaharap, na tila hawak na nila ang buong mundo. Kapag nakuha na natin ang pera bukas, masayang sabi ni Nanay Celia habang humihigop ng sabaw, bibili tayo ng mas malaking lote rito sa Bulacan o kaya ay isang kondo sa Quezon City. Gusto ko ng may magandang view para hindi na sumasakit ang aking hika. Tiningnan ni Marikit ang mukha ng matanda. Alam niya ang katotohanan na walang pwesto si Nanay Celia sa Singapore at nagbabalak si Edrin na iwanan ito ng mag-isa sa bansa upang takasan ang mga utang nito. Ngunit heto si Edrin, tumatango at nakangiti sa kanyang sariling ina, nagpapanggap na sumasang-ayon sa lahat ng mga pangarap nito. Oo naman, Nanay. Gagawa tayo ng paraan para hindi ka na mahirapan. Sagot ni Edrin bago lumingon kay Marikit nang may pamilyar na tamis sa kanyang mga mata. At para sa'yo naman, babe. Salamat sa pagiging isang mabuti at matatag na asawa. Alam kong marami akong pagkakamali nun. Ngunit bukas, magbabago na ang lahat. Bibigyan kita ng magandang buhay, yung hindi mo na kailangang magpakapagod sa pabrika. Tahimik na kumain si Marikit. Pinagmamasdan ang bawat paggalaw ng labi ng kanyang asawa. Ang tindi ng kanyang kaplastikan ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Paano nagagawang magsinungaling ng isang tao sa kanyang ina at asawa nang sabay ng walang anumang bakas ng konsensya? Habang kumakain, biglang nabulunan si Nanay Celia sa tindi ng kanyang pagsasalita. Nagsimula siyang umubo ng malakas. Namumula ang kanyang muka habang pilit na humihingi ng tulong. Si Edrin ay abala sa pagtingin sa kanyang telepono at hindi agad napansin ang nangyayari sa kanyang ina. Kahit na alam ni Marikit ang lahat ng kasamaan ng matanda, dahan-dahan niyang kinuha ang pitsel, nagbuhos ng malamig na tubig sa baso at iniyabot ito kay Nanay Celia. Hinaplos niya ang likod ng matanda ng marahan hanggang sa tuluyan itong kumalma at makahinga ng maayos. Ito ang kanyang huling tungkulin bilang tao at bilang manunulat sa babaeng itinuring niyang pamilya. Isang huling akto ng makataong pakikitungo bago ang kanilang tuluyang paghihiwalay bukas. Sa sandaling iyon, nang inginig na naman ang telepono ni Edrin sa ibabaw ng lamesa. Mabilis niya itong kinuha, ngunit bago pa niya ito maitago, napansin ni Marikit ang isang text message na lumitaw sa screen mula sa pangalang Dante. Bukas ang huling araw. Huwag mo kaming subukan, Santos. Namutla si Edrin ng ilang segundo bago mabilis na ibinulsa ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang kanyang kutsara. Matapos ang hapunan, habang pinupunasan ni Marikit ang lamesa, nakaupo si Edrin sa sofa, nakatitig sa kawalan. Tumingin siya kay Marikit nang may kakaibang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang takot na baka hindi matuloy ang kanyang pagtakas kung sakaling magbago ang isip ng asawa sa huling sandali. Marikit, mahinang tawag ni Edrin. Ang kanyang boses ay may kakaibang bigat. Sigurado ka bang hindi ka magbabago ng isip bukas? Napatigil si Marikit sa pagpupunas ng lamesa. Tiningnan niya si Edrin at sa kanyang isip ay nakikita na niya ang dula na magaganap bukas sa Makati. Ang baso ng tubig na iniyabot niya kay Nanay Celia ay nananatiling nakatayo sa ibabaw ng lamesa,
unt-unting nawawalan ng init sa gitna ng lumalalamig na gabi. Ang marangyang distrito ng Makati ay napapaligiran ng matatayog na gusaling gawa sa salamin na sumasalamin sa maliwanag na sikat ng hapon. Sa loob ng isang mamahaling kafe na paboritong tambayan ng mga mayayaman at mga negosyante, nakaupo sina Edrin at Isabel. Suot ni Isabel ang isang mamahaling designer dress at hawak ang isang signature bag, habang si Edrin naman ay nakasuot ng isang maayos na suit na binili gamit ang pera ni Marikit upang magmuhang isang kagalang-galang na Gino. Babe, sinasabi ko sa'yo, kapag natapos na ang pirmahan, diretso na tayo sa airport. Nakahanda na ang mga maleta ko sa sasakyan. Bulong ni Edrin habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kasintahan. Numiti si Isabel, puno ng kayabangan. Mabuti naman, babe. I can't wait to live this miserable life. Ilang sandali pa ay pumasok si Belen, na kilala ngayon bilang si Sofia Villanueva. Suot niya ang isang napaka-eleganteng corporate suit, may kasamang matatag na hakbang at dala ang isang mamahaling folder na katad. Kasama niya ang isang lalaki na nagpapanggap bilang kanyang assistant. Ang kanyang boses, tindig at kilos ay nagpapakita ng labis na yaman at kapangyarihan. Good afternoon, Mr. Santos, Miss Reyes. Bati ni Sofia sa isang refined na tono ng Taglish habang dahan-dahang umuupo sa kanilang tapat. Good afternoon po, Miss Sofia Villanueva. Napakabuti at nakarating kayo. Nagmamadaling sagot ni Edrin habang dahan-dahang yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Binuksan ni Sofia ang folder at inilabas ang mga dokumento ng kasunduan kasama ang isang nakaprint na check na nagkakahalaga ng 5 milyong piso bilang paunang bayad. Nanlaki ang mga mata ni Edrin sa tindi ng kagalakan at si Isabel naman ay halos hindi maalis ang kanyang tingin sa check. Habang abala si Edrin sa pagbasa ng mga papeles, ang mga mata ni Isabel ay kusang napunta sa mga daliri ni Sofia. Napansin niya ang isang kakaibang gintong singsing na may disenyong jade at may selyo ng isang kilalang pamilya. Napatigil ang paghinga ni Isabel. Ang singsing na iyon ay may selyo ng Aragon Holdings, ang pamilya ng kanyang mayayamang ex-husband na kanyang niloko at ninakawan ng pera ilang taon na ang nakalilipas sa Cebu. Paano nagkaroon ang Sofia Villanueva na ito ng ganoong singsing? Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong inalis sa kanyang isipan dahil sa tindi ng kanyang kagustuhan na makuha ang 5 milyong piso. Sa gitna ng kanilang usapan, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Marikit. Suot niya ang isang napakasimpleng blusa at pantalon, hawak ang isang simpleng brown envelope sa kanyang kamay. Ang kanyang hitsura ay ganap na iba sa maranyang kapaligiran ng kafe sa Makati. Napakunot ang noo ni Edrin nang makita siya, habang si Isabel naman ay tahimik na tumawa nang may kasamang panghahamak. Oh, nandito na pala ang asawa mo, babe. Mukha siyang katulong na ligaw sa Makati. No class talaga. Bulong ni Isabel kay Edrin. Tumayo si Edrin, halatang nahihiya sa hitsura ng kanyang asawa sa harap ni Sofia. Marikit, bakit ganyan ang suot mo? Sabi ko sa'yo, mag-ayos ka naman. Umupo ka na lang dyan at huwag kang magsasalita. Hindi pinansin ni Marikit ang kanilang mga pang-iinsulto. Lumapit siya sa lamesa at dahan-dahang umupo sa tapat ni Edrin at Isabel. Umayos si Marikit ng upo ng may perpektong tindig. Itinaas niya ang kanyang mukha at tinitigan ng diretso sa mga mata sina Edrin at Isabel. Ang kanyang tingin ay walang bakas ng luha, walang lungkot at walang kahit anong takot. Ito ay isang malamig, matatag at napakalinaw na titig ng isang taong alam na ang katapusan ng laban. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon ng kanilang kasal, nakaramdang si Edrin ng matinding takot sa sarili niyang asawa. Ngumiti si Sofia ng professional at iniabot ang panulat kay Edrin. So, shall we finalize the agreement, Mr. Santos? Please sign here first. Nangangatog ang mga kamay ni Edrin sa tindi ng excitement habang hawak ang panulat
handa nang ilagay ang kanyang lagda sa papel. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa dokumento, marahang ipinatong ni Marikit ang kanyang brown envelope sa ibabaw mismo ng kontrata ng pagbebenta. Ang tuyong tunog ng envelope na bumagsak sa ibabaw ng kontrata ay pumuno sa tahimik na lamesa, hudyat ng pagsisimula ng katapusan ng kanilang mga kasinungalingan. "Ano ba yan, Marikit? Nag-uusap kami ng negosyo dito, huwag kang magulo!" Galit na sabi ni Edrin habang pilit na inaalis ang brown envelope ni Marikit sa ibabaw ng kontrata. Ngunit matatag itong hinawakan ni Marikit, hindi pinayagang galawin ang kanyang mga papel. "Edrin!" Mahinahon na sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na narinig ng lahat sa lamesa. "Ang transaksyong ito ay tapos na. Hindi ninyo maibebenta ang bahay na ito." Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at inilabas ang mga dokumento. Isinampay niya ang orihinal na titulo ng bahay na nakapangalan lamang sa kanya, malinis at walang anumang bakas ng utang o sangla. Sa tabi nito ay inilapag niya ang kopya ng kanilang kontrata sa kasal na nagpapatunay na ang bahay ay nakuha niya bago pa sila maging mag-asawa. At sa huli, ipinatong niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga kopya ng kasong isinampa niya kaninang umaga laban kay Edrin para sa concubinage at attempted fraud. Anong kalokohan ito, Marikit? Saan mo nakuha ang mga yan?" Nanginghinig na tanong ni Edrin. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Sa sandaling iyon, tumayo si Belen. Inalis niya ang kanyang mamahaling salamin at ang kanyang propesyonal na ngiti ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. "Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo, Edrin Santos," sabi ni Belen. "Ang pangalan ko ay Belen Aragon. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Marikit. At oo, Mr. Aragon, ang may-ari ng Aegis Holdings na kinatatakutan mo ay aking kapatid. Ang buong transaksyong ito ay isang bitag upang makuha ang iyong pag-amin at pirma sa isang tangkang panloloko." Napatayo si Isabel, nang inginig sa takot nang marinig ang apelidong Aragon. Napagtanto niya na ang buong pamilya ng kanyang ex-husband ay nasa kanyang harapan, handang singilin siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan noon at ngayon. "Marikit, babe, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya." Humagulgol si Edrin, lumuhod sa sahig sa harap ng maraming tao sa cafe. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Marikit at nagmakaawa. "Nagipit lang ako, Marikit. May utang ako kay Dante. Patawarin mo ako, babalik ako sa'yo, iiwanan ko na si Isabel." Sa gitna ng pagmamakaawa ni Edrin, tumayo si Isabel at nagsimulang sumigaw ng may galit at panik. "Walang hiya ka, Edrin! Sabi mo sa akin sigurado ka na sa perang ito. Wala kang kwentang lalaki. Ikaw ang sisira sa buhay ko." Habang nagwawala si Isabel, lumapit ang dalawang lalaking nakasuot ng barong mula sa likuran niya. Ang isa ay ang assistant ni Belen at ang isa ay isang pulis na nakasibilyan. "Miss Isabel Reyes, mayroon kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong estafa na isinampa ng pamilya Aragon sa Cebu noong 2018. Seryosong sabi ng pulis habang ipinapakita ang kanyang badge. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Napagtanto niya na ang lahat ng ito ay isang malaking bitag, hindi lamang para kay Edrin, kundi para rin sa kanya. Sumigaw siya at nagpumiglas habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis sa cafe. Si Edrin ay nanatiling nakaluhod sa sahig, umiiyak at nakatitig sa mukha ni Marikit, umaasa sa huling patak ng awa. Tumingin si Marikit sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Hindi siya nagalit, hindi siya natuwa. Wala siyang naramdamang anuman para sa lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang simpleng bag na nakasabit sa kanyang upuan. Hindi niya hinawakan o tiningnan man lang ang kamay ni Edrin na nakakapit sa kanyang damit. "Tapos na tayo, Edrin. Ang pagmamahal ko sa iyo ay natapos sa araw na ginawa mong paninda ang ating tahanan." Mahinang sabi ni Marikit bago dahan-dahang tumalikod
at nadlakad patungo sa pinto. Iniwan niya si Edrin na humagulgol sa sahig sa gitna ng mga bulungan at pagtingin ng mga tao sa cafe. Naglakad si Marikit palabas ng gusali, sinalubong ng mainit na sikat ng hapon sa Makati. Sumakay siya sa taxi kasama si Belen. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng taxi ay naging hudyat ng kanyang ganap na paglaya mula sa nakaraang puno ng sakit at kasinungalingan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, isang tunay at malawak na ngiti ng kalayaan ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang solong luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang huling paalam sa alaala ng tahanan na kanyang pinangarap na ngayon ay handa na niyang buuin muli ng mag-isa. Ang banayad na sikat ng umaga ay yumakap sa maliit na bahay sa Bulacan, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi na nagdadala ng pangamba. Ang mga bintanang dati ay laging nakasara dahil sa bigat ng mga lihim ay nakabukas na ngayon ng malawak, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin na may dalang bango ng basang lupa at mga bagong sibol na bulaklak. Nakatayo si Marikit sa kanyang maliit na balkonahe. Hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pagod at takot na dati ay tila naging permanenteng maskara niya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim at payapang katahimikan. Isang katahimikang binayaran niya ng matinding sakripisyo at tapang. Marikit, anak, heto na ang mga bagong binhi na ipinangako ko sa iyo. Masayang tawag ni Mang Ambo mula sa kabilang bakod. Ngumiti si Marikit at lumapit sa matanda. Salamat po, Mang Ambo. Tamang-tama po ito para sa gagawin nating bagong garden sa harap. Habang nagtatanim sila, hindi na iwasan ni Mang Ambo na magkwento tungkol sa mga huling balita sa bayan. Nabalitaan ko mula sa aking pamangkin na nasa Maynila, ang asawa mo o ang dating asawa mo na si Edrin ay tuluyan ng iniwan ng kanyang mga abogado dahil wala na itong pambayad. Ang balita ay nahaharap siya sa mahabang taon sa kulungan dahil sa mga kasong isinampa ninyo ni Belen. At si Isabel? Ayon sa balita, hindi na siya makakalabas sa loob ng mahabang panahon dahil sa dami ng mga taong niloko niya noon sa Cebu. Napatigil si Marikit sa kanyang pagbubungkal ng lupa. Kumusta naman po si Nanay Celia? Bumuntong hinala ang matanda. Iyon ang masakit na bahagi, anak. Noong nalaman ni Celia na wala palang balak si Edrin na isama siya sa Singapore at balak lang siyang iwan sa isang maliit na paupahan, halos mawalan siya ng bait. Ngayon ay mag-isa na lamang siya sa probinsya. Inabandona ng anak na labis niyang kinunsinti sa kasamaan. Ang karma ay tila isang malakas na hangin, Marikit. Lahat ng itinanim nila ay inani rin nila sa huli. Nakaramdam si Marikit ng kaunting lungkot para sa matanda. Ngunit alam niya sa kanyang puso na ito ang katarungang kailangang mangyari. Ang bawat tao ay kailangang humarap sa bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Makalipas ang ilang oras, dumating si Belen, dala ang ilang mga folder at isang malaking basket ng prutas. Sis, good news! Ang negosyo nating handicraft ay mayroon ng malaking order mula sa isang hotel sa Makati. Mukhang magiging abala tayo sa susunod na buwan. Nagtawanan ang dalawang magkaibigan sa gitna ng harden. Ang tunog ng kanilang halakhak ay naging musika sa paligid, isang patunay na ang buhay ay patuloy na umaagos pagkatapos ng malalakas na bagyo. Nang dumating ang hapon, pumasok si Marikit sa loob ng kanyang bahay. Napansin niya ang isang sobleng puti na naitulak sa ilalim ng kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong pinulot. Walang pangalan ng nagpadala, tanging mga salitang isinulat sa isang nanginginig na kamay sa loob ng papel. Patawad, Marikit, at salamat sa pagiging matatag. Sana ay mahanap mo ang kapayapaang kinuha ko sa'yo. Alam ni Marikit na galing yun kay Edrin. Tinitigan niya ang sulat ng ilang sandali. Hindi siya nakaramdam ng galit at hindi rin siya nakaramdam ng panghihinayang.
Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay ito sa isang lumang kahon. Hindi upang itago bilang alaala, kundi bilang patunay ng isang kabanatang ganap na niyang tinapos. Lumabas si Marikit sa kanyang pintuan at tumingin sa halaman ng sampagita na itinanim niya noong mga panahong pinakamadilim ang kanyang buhay. Ngayon, ang halaman ay malago na at puno ng mga puting bulaklak na namumukadkad. Ang matamis na bango nito ay humahalo sa hangin ng hapon, tila bumubulong ng mga salitang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Huminga ng malalim si Marikit, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang init ng araw sa kanyang balat. Napagtanto niya na ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa semento o ang mga dokumentong nakapangalan sa kanya. Ang tunay na tahanan ay ang kapayapaan sa loob ng kanyang sariling puso, ang danggal na hindi niya hinayaang madurog at ang kakayahang magmahal muli, simula sa pagmamahal sa kanyang sarili. Ang bango ng sampagita ay nanatiling sumasayaw sa hangin kasabay ng bagong umaga na puno ng pag-asa at ganap na kalayaan. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng malinis na tubig sa sapa. Ang bahay ni Marikit Dizon sa Bulacan ay hindi na lamang isang estruktura ng semento at bato. Ito ay naging isang buhay na paraiso. Ang mga pader ay napintahan na ng kulay kremang puti na nagbibigay ng liwanag sa buong paligid, at ang bintana ay palading bukas upang yakapin ang bango ng mga bulaklak na kanyang itinanim. Sa hapon na iyon, habang ang langit ay unti-unting nagkukulay kahel at lila, nakaupo si Marikit sa kanyang paboritong tumba-tumba sa balkonahe. Hawak niya ang isang kopya ng kumpirmasyon mula sa bangko. Ang kanyang negosyo ng mga tradisyonal na hobby at handicrafts ay nakapag-export na sa ibang bansa. Ngunit hindi ang pera ang nagpapanatag sa kanyang kalooban, kundi ang katotohanang binuo niya ang lahat ng ito gamit ang sarili niyang mga kamay at danggal. Dumating si Belen, dala ang kanyang anak at ilang mga pasalubong. Nagtawanan sila habang pinapanood si Mang Ambo na nagtuturo sa bata kung paano mag-alaga ng mga paru-paro sa harden. Ang tanawing ito, ang presensya ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit, ang naging huling kumpas ng kanyang paggaling. Napag-usapan nila ng bahagya ang nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pait sa boses ni Marikit. Nabalitaan niya na si Edrin ay nasa huling taon na ng kanyang sentensya, ngunit wala nang sinuman ang naghihintay sa kanya sa labas. Si Nanay Celia naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda, kung saan palihim na nagpapadala si Marikit ng kaanting tulong bawat buwan para sa mga gamot nito. Ginagawa niya ito hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang dikta ng kanyang mabuting puso. Pinatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang pagpapatawad ang naging huling susi upang tuluyan niyang mapalaya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng pot. Tumingin si Marikit sa kanyang mga kamay. Wala na doon ang pilak na singsing ng kasal, ngunit mayroon doon ang mga linyang nagpapakita ng kanyang katatagan. Napagtanto niya na ang pinakamalaking katarungan ay hindi ang makita ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang makitang masaya at buo ang iyong sarili sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ang boses ng tagapagsalaysay ay dahan-dahang nag-iwan ng isang huling paalala para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig, ang mga babaeng katulad ni Marikit na minsang nganiwala na ang kanilang halaga ay nakadepende sa pag-ibig ng iba. Ang tunay na tahanan ay hindi matatagpuan sa pagitan ng 4 na sulok ng isang bahay, at hindi rin ito maibibigay ng kahit na sinong lalaki. Ang tunay na tahanan ay ang iyong sariling dangal, ang iyong kapayapaan, at ang iyong kakayahang tumayo muli matapos ang pinakamalakas na bagyo. Tandaan ninyo na katulad ng sampagita, ang bango ng iyong pagkatao ay mananatiling matamis, gaano man kadilim ang gabi. Humiihip ang banayad na hangin, dinadala ang bango ng sampagita sa bawat sulok ng bakuran. Isang huling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marikit
Habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ganap ng payapa, ganap ng malaya.